Ako si Carlo, 24 na taong gulang, isang delivery rider. Sanay na ako sa kung ano-anong klaseng ipapadeliver ng mga tao, pagkain, gamit, minsan kahit mga kahon na hindi ko na iniisip ang laman. Pero isang gabi, may tumatak sa isip ko na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Bandang 10:00 ng gabi, may tumawag sa akin para kunin ang package. Isang babae. Pagdating ko sa bahay nila, medyo madilim ang paligid at hindi ko masyadong nakita ang mukha niya. Inabot niya ang isang kahon na balot sa plastic, pero may tumutulo mula sa gilid, mapula. Diretso mo lang sa address na nandyan. Huwag ka na magtanong, malamig niyang sabi. Nagulat ako kasi malaki ang binayad niya, doble pa sa normal. Siyempre, tinanggap ko. Pero habang nasa biyahe, kinukutuba na ako. Yung location, isang abandonadong ospital sa dulo ng syudad. Pagdating ko roon, bumungad sa akin ang lumang gusali, basag ang bintana, at wala ni isang tao. Nang babaan ko na ang kahon, may nakita akong nilalang sa malayo, parang aso na nakayuko. Pero nung tumayo, doon ako kinilabutan. Ang ulo niya ay nasa gitna ng katawan, nakapelang ang leeg, at ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Saktong nag-message yung customer, iwan mo lang dyan. Bayad na sayo, hawak ko pa yung kahon. Mabigat. Basa ang gilid. At habang nakatingin ako sa nilalang, pakiramdam ko papalapit ito, mabagal pero sigurado. Sa sobrang kaba, inilapag ko ang kahon, pinaandar ko agad ang motor, at dumiretso akong umalis. Kinabukasan, habang kumakain ako ng pares, narinig ko sa balita, 3 bata raw ang nawawala sa syudad. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Para bang alam ko kung ano ang laman ng kahon na iniwan ko kagabi. Akala ko tapos na. Pero makalipas ang 1 linggo, may nagpa-deliver ulit sa akin. Pareho ang number. Iniwan lang ang kahon sa isang eskinita, may note, huwag buksan, dalhin mo lang sa address. Hindi ko na kaya. Binuksan ko ang kahon. At halos sa mukha ko sa nakita ko, isang katawan ng bata, wala ng buhay. Binalik ko ang kahon, binlock ko ang number, at simula noon hindi na ako tumanggap ng kahit anong delivery mula sa mga hindi ko kilala. Pero tuwing gabi, kapag dumadaan ako malapit sa ospital na yon, pakiramdam ko may nakatingin mula sa dilim. At minsan, parang naririnig ko ang tinig ng batang humihingi ng tulong. Para sa marami pang Tagalog horror stories, pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagalog Horror Story AI at mag-subscribe. Thank you.